Si Nicodemo ay isang pariseyo at miyembro po ng konseho na tinatawag na Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay pinakamataas na konseho at hukuman ng mga Hudyo. Sila yung humahawak sa mga usaping panrelihiyon, legal at pamamahala ng komunidad ng mga Hudyo. Kilala ring guro si Nicodemo ng Israel. Masasabing mataas ang kanyang estado sa lipunan. Nakarating kay Nicodemo ang mga katuruan at himala ni Jesus, kaya gusto niya itong makausap ng personal. Isang gabi, pumaroon si Nicodemo kay Jesus at sinabi ang pagbating si Jesus ay guro mula sa Diyos. Wala naman daw kasing makakagawa ng mga ginagawa niya kung hindi sumasa kanya ang Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanya, maliban ang isang tao ay ipinanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, tinutukoy dito ni Jesus ang espiritual na kapanganakan. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Nicodemo kay Jesus, naging tagapagtanggol siya nito. Marami kasi ang mga taong laban kay Jesus. Gusto ng ilang lider ng relihiyon na arestuhin siya. Pero ayon kay Nicodemo, dinggin muna ang panig bago hatulan ng kautusan ng tao. Hindi pa tagasunod si Nicodemo ni Jesus ng mga panahon na yon, pero makikita rito yung kanyang paninindigan niya sa katarungan. O fast forward sa kwento, naipako na nga sa krus si Jesus. Marami sa mga alagad ang natakot at nagtago, pero hindi si Nicodemo. Tumulong siya sa paghahanda at pag-aayos ng isang marangal na paglilibingan kay Jesus. Mga kapatid, eto, bago natin i-discuss yung kanyang kwento, dito muna tayo sa ating Bible Character Question of the Day. Para magkaroon kayo ng pagkakataon na manalo ng gift pack mula sa MX3. Ang tanong po namin sa inyo, anong ibig sabihin ng pagiging born again para sa inyo? Again, para po sa inyo, ano yung ibig sabihin ng pagiging born again? O post nyo na po yan sa FB page, Cheryl Cosim FB page o sa 1PH FB page at mamaya po babasahin natin ang inyong sagot at pipili tayo ng 3 mananalo ng gift pack mula po sa MX3. Ito parang, di ba, ang gandang karakter ni Nicodemo, pero mas kilalanin natin. Pastor Dave, mas ipakilala mo sa amin, mas ipaliwanag mo sa amin anong klaseng tao talaga si Nicodemo. Well, si Nicodemo ay reliyosong tao at isang teologo, bilang pariseo, nasa likod ng kanyang karunungan bilang tagapagturo ng mga tao at kapangyarihan bilang miyembro ng kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo. Marion siyang kauhawan sa katotohanan ng Diyos, lalo na sa kanyang espiritual na kaligtasan. Kaya nais niyang personal na makausap si Jesus. Marami kasi yung hindi naniniwala, di ba, sa kwento po ni Jesus. Pero itong si Nicodemo, kahit hindi pa siya tagasunod ni Jesus noon, interesado agad na makilala si Jesus. Well, kasi nakilala niya na si Jesus ay totoong nagmula sa Diyos dahil sa mga himala na ginawa niya. Yun ang sinabi niya, unang bungad niya sa Panginoong Hesus. Kaya naniwala siya na masasagot ni Jesus ang mga mahalagang katanungan niya bilang isang taong naghahanap din ng katiyakan sa paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya, di tulad ng ibang mga pariseo, may buong kakumbabaan siya na naghanap na lumapit kay Jesus noong isang gabi upang malaman niya kung paano siya makakatiyak ng kanyang kaligtasan. Ito kasi ang nagbabagang tanong ng lahat ng mga pariseo sa panahon niya. Sa dami ng mga batas ng Diyos at ng mga tradisyon nila na sinisikap nilang tubdin lahat para matanggap sila ng Diyos at nabaging sapat ang katuwiran nila sa mata ng Diyos. Pero sa likod ng lahat ng pagsisikap nilang ito, wala pa rin silang katiyakan ng kanilang kaligtasan. Hindi pa nga nabibigkas ni Nicodemo ang pinakamahalagang tanong na ito sa isip niya, ay sinagot na agad siya ni Jesus na ang nais niyang malaman. Sa Juan 3:3, ito nabasa natin, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.
Siguro nung mga panahon na yun, 'di ba, talagang kinilabutan niya, kaharap ko talaga ang anak ng Panginoon. Kasi wala pa siyang sinasabi, nababasa na ng Panginoon kung ano po yung nasa isip at puso natin. At ganyan siya sa atin. Alam niya kahit di pa natin sinasabi, alam niya yung pangangailangan natin, alam niya yung pagkauhaw natin. At gagawa ng pagkakataon, ng panahon, tamang panahon si Jesus, ng Panginoon para masagot yung uhaw natin, yung mga katanungan natin. Kailangan lang bukas tayo. Parang si Nicodemo, open agad, diba? Kahit na sabi mong he's in power, no? Wala sa niya eh. Hindi yabang, hindi niya niyabang yun, na parang, ano pa kailangan ko? Andito na nga ako sa posisyong to, diba? Tapos nga, and even noon, nung mga panahon na yon na sinasabi nga na hindi naman tagasunod pa ni Jesus si Nicodemo, pero nandoon na kagad yung kanyang tiwala, no? Pastor Dave, kay Jesus, at ipinagtatanggol pa niya ito. Isa na ba doon yung sinasabi niyo na marami siyang pagtataka na bakit parang okay, ginagawa natin to, pero parang hindi pa rin tayo, we're not saved yet. Yes. Well, sapat na kay Nicodemo na makilala niya na si Jesus ay totoo ngang nagmula sa Diyos para magtiwala siya sa Kanya. Minsan sinabi nga natin ang Panginoong Jesus sa John 6:44, walang makakalapit sa akin maliban kung palalapitin sila ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Kalaunan, naging lihim na tagapagsunod ni Jesus si Nicodemo. Kaya nung dumating ang panahon na nalaman niya na may balak ang kanyang mga kapwa Pariseo na dakpin at ipakulong si Jesus. At in fact, may hangad pa nga silang ipapatay siya o ihatulan ng kamatayan dahil sa kanilang paniniwala hindi siya totoong sugo ng Diyos at nililinglang lang niya ang mga tao sa kanyang mga kakaibang mga turuan at hindi niya pagtupad sa mga batas panrelihiyon ng mga Hudyo. Pinagtanggol niya ang karapatan ni Jesus, yan si Nicodemo, na dumaan muna sa tamang paglilitis bago hatulan tulad ng nabasa natin kanina. Nung nga makausap, di ba, Pastor Dave, ni Nicodemo si Jesus, sinabi niyang ito yung pagiging, yung born again. Maliban ang isang tao ay ipinanganak muli mga kapatid, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Mas paintindi niyo nga po sa amin ito, Pastor Dave. Unang-una, ang katagang kaharian ng Diyos sa katuruan ni Jesus ay hindi tumutukoy sa langit tulad ng akala ng karamihan, kundi sa paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao na mananampalataya at sumusunod sa Kanya at sa Kanyang anak na si Jesus. Ang ibig sabihin ng makita, sasabi niya, hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos. Ang ibig sabihin ng makita ang paghahari ng Diyos ay ang pagkakilala kay Jesus bilang hari o Mesiyas na siyang ipinadala ng Diyos para pagharian tayo at gawin tayo mga tagasunod ng kanyang mga utos at katuruan. Kailangan ni Nicodemo ang banal na espiritu na siyang nagbubukas ng kanyang espiritual na mga mata para lubusang makilala na si Jesus nga ang Mesiyas at hari na dapat niyang paghariin sa buhay niya. Makikita natin sa John 3 verse 5 to 6, higit niyang nilinaw ni Jesus ang kanyang sinabi kay Nicodemo. Sabi dito, sagot naman ni Jesus, tandaan mo, sinasabi kong ito, maliban isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. So niliwanag kay Nicodemo na may dalawang klaseng kapanganakan, yung physical at saka yung spiritual. At tinutukoy niya yung spiritual dahil ito ay ginagawa lamang ng banal na espiritu sa isang tao. At dito makikita natin ang ibig sabihin ng makapasok sa paghahari ng Diyos na binanggit ng Jesus dito ay ang pagiging kasapi ng samahan ng mga mananampalataya kay Jesus na pinaghaharian ng Diyos dito sa lupa o mga taong sumusunod sa mga utos ni Jesus sa mundong ito. Ang lahat ng mga tagasunod ni Jesus sa mundo ang tinutukoy na kaharian ng Diyos dahil sila ay pinaghaharian ng Diyos. So sa konteksto po ng pagiging born again, ano po ang sinasabi ng mga katagang ito, Pastor Dave?
Okay, nakita nga natin, sabi ni Jesus, pinanganak sa tubig at espiritu. Ang tubig kasi Mhm. simbolo yan ng paano nila ng paglilinis. Mhm. So, mahalaga talaga ng pagsisisihan ng kasalanan, no, ng mga tao kung sila ay lalapit kay Kristo. At pangalawa, pinanganak sa espiritu dahil ang sinumang tatanggap kay Jesus at mananalig sa Kanya ay pinagkakalooban ng Diyos ng banal na espiritu na siyang gumagawa sa atin na maging anak ng Diyos. Makikita natin yan sa John 1 verse 12 to 13. Sabi rito, gayunpamay ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pakasilang dahil sa kagustuhan ng laman o kalooban ng tao, kundi pinanganak mula sa Diyos. At ito ay nangyayari lamang sa magitan ng Espiritu ng Diyos. Mababasa natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 1, verse 13, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsasampalataya ninyo sa Kanya, binigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang pinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Siya, ang Espiritu, ang binibigyan tayo ng katayuan ng magiging anak tayo ng Diyos tulad ni Kristo. Mhm. Yun ibig sabihin ng born again. Tinanggap mo Espiritu dahil tinanggap mo si Kristo at nanalig sa Kanya bilang iyong tagapagligtas at pinagsisihan mo iyong mga kasalanan. Paano pa natin masasabi yun, Pastor Dave, na tayo'y naging born again? Magandang tanong yan kasi marami nga nagsasabi, born again na ako. No? Uy, No, mga they born claim, diba? Pero nga. anyone can claim it. Yes. Mm-mm. Well, mababasa natin sa 1 John chapter 3 verse 9 to 10 ang tunay na tanda ng isang totoong born again. Na siya totoo nga ay naging anak na talaga ng Diyos magitan ng banal na Espiritu. Sabi rito sa 1 John 3, 9 to 10, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil nananatili sa kanila ang katangian ng Diyos. Nandun yung Espiritu ng Diyos eh. At dahil ang Diyos ang kanilang Ama, hindi na sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Ganito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng tama o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Mga kapatid, napakaganda po ng kwento, no, ni Nicodemo dahil ipinapakita nito na kahit gaano kataas ang estado mo sa buhay, gaano karami ang alam mo o gaano ka karelihiyoso, darating pa rin ang panahon na hahanapin ng puso natin ang tunay na katotohanan at tunay na relasyon sa Diyos. Si Nicodemo ay isang respetadong guro at leader. Pero lumapit pa rin siya kay Jesus dahil nga may kulang sa kanyang puso, ang katiyakan, kapayapaan at tunay na buhay na mula sa Diyos. At doon niya narinig ang napakahalagang mensahe ni Jesus, kailangan ipanganak muli. Mga kapatid, ang pagiging born again ay hindi lang basta pagbabago ng relihiyon o pagiging mabuting tao. Ito ay pagbabago ng puso, bagong buhay, bagong direksyon, buhay na pinaghaharian na ng Diyos. Kapag ang isang tao ay tunay na lumalapit kay Jesus, unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw, ugali at paraan ng pamumuhay. Natututo siyang magmahal, magpatawad, magpakumbaba at magtiwala sa Diyos kahit sa gitna ng problema. At tulad po ni Nicodemo, minsan hindi agad malinaw ang lahat sa atin, hindi ba? Minsan may takot, may pagdududa at maraming tanong. Pero ang mahalaga, handa tayong lumapit kay Jesus at hayaan siyang baguhin ang ating puso. Kaya ngayong araw, mga kapatid, tandaan po natin ito. Hindi hadlang ang ating nakaraan, pagkukulang o estado sa buhay para simulang muli ang ating relasyon sa Diyos. Sa Kanya, laging may pag-asa, laging may bagong simula.